Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Isang lalaki mula Cavite ang nakaladkad at literal na muntik ng diparin ang pinalipad niya sa Saranggola. Kumusta kaya siya? Ang content creator na si Daryl mula Tansa, Cavite. Hilig daw talaga ang mangolekta at magpalipad ng saranggola. At para ma-check kung matibay ang isa sa mga saranggola niya, sinubukan niya itong paliparin dito lang nakaraang linggo. Kung kailan pa man papalapit doon sa Luzon si Bagyong Uwan. Wala naman po nung time na yun na kulong tsaka kidlat. Then malayo din po kami sa bahayan kaya ang ginawa po namin ito. So hindi natin alam kung ano mangyari dito mga kaburo pag pinalipad natin, pero tara subukan na natin. So ito yung first time namin na magpapalipad na sobrang lakas talaga ng hangin. At ang kanila ng binitawan ng saranggola. Si Daryl nahirapan agad na kontrolin to. Sobrang sakit na rin po nun sa kamay. Makilang beses pa siyang muntik makaladkad. Kinakaladkad na si Kaborbot. Grabe, kinakaladkad talaga mga Kaborbot. At nang tuluyan na raw lumalakas ang bugso ng hangin. Nag-decide po ako na na pumunta po sa gilid kasi bala ko na po talaga na itali po sa puno yung mismong saranggola. Pero si Daryl, nadulas at tuluyan ang nakaladkad na saranggola. Dire-diretso na po ako yung paghatak po sa akin ng saranggola. Pinipilit ko po talagang bumangon ng time na yon at di po talaga ako makabangon. Nagdadalawang isip raw siya noon kung bibitawan niya ang hawak na pisi. Kapag nabitawan po, layo-layo po yung hahabulin namin. Medyo may kamahalan din po kasi yung saranggola namin. Hanggang sa, Nakita ko po yung mga kasama ko at tumatakbo na po papunta sa akin. pero maging ang isa sa mga sumubok na pumigil sa saranggola, nakaladkad na rin. Mga Kaborbot! Ang layo! Tuluyan na lang daw nilang nakontrol ang saranggola nang di man na sila na humahawak dito. Medyo bumababa na po yung saranggola. Doon lang po nagkaroon ng lakas na mahila po yung saranggola. Dahil sa insidente, nagtamo si Daryl ng mga gasgas sa tuhod at hita. Ayan tuloy, natuto ng leksyon sa mahirap at masakit na paraan. Ayon sa eksperto, hindi raw tayo dapat nagpapalipad ng saranggola tuwing masama ang panahon. Lubhado kasi itong delikado. There are a lot of possibilities na po pwedeng mangyari sa atin. Tulad ng musculoskeletal injuries, pwede rin po tayong magkaroon ng mga fall accidents, no? Of course, electrocution. Pwede kasing tamaan ng kidlat ang saranggola o di kaya sumabit ito sa poste ng kuryente at gumapang ang kuryente patungo sa iyo. Pero kung sakali man daw na maharap sa kaparehong sitwasyon, Kung ang saranggola ay masyado ng malakas umila, wala na tayong ibang choice, no? Kung hindi bitawan ito. masayang maglaro ng saranggola. Binabalik kasi nito tayo sa ating pagkabata. Pero ano nga ba ang dapat tandaan bago ito pakawalan sa ere? Bago magpalipad ng saranggola, dapat siguraduhin muna ang ligtas ng lugar kung saan ito papakawalan. Iwasan mga lugar na malapit sa mga kable ng kuryente, mga gusali, puno at maging sa mga kalsada. Suriin din kung maayos ang panahon. Huwag na huwag magpalipad nito kung may bagyo o malakas na hangin. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang. #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.